Naisip mo ba kung paano mapili, mapalad, at mahulog pa rin sa malayo sa hangarin ng Diyos? Paano kung sinabi ko sa iyo na mayroong isang malakas na babala na nakatago sa kwento ng dalawang kapatid na ang mga pangalan ay nabanggit sa Biblia ng mas maraming beses kaysa sa napagtanto mo? Manase at Ephraim ang mga anak ni Joseph. Ang mga ito ay hindi lamang mga anak ng isang pinuno ng Hebreo. Sila ay tagapagmana ng makahulang kapalaran. At gayunpaman, ang isa sa kanila ay naging simbolo ng espiritual na pagmamataas na humantong sa isang buong kaharian sa pagkawasak. Ito ay hindi lamang kasaysayan. Ito ay isang salamin. Isang espiritual na x-ray na maaaring ilantad lamang ang mismong mga bagay na tahimik na nagsabot sa iyong pananampalataya ngayon. Sa video na ito, matutuklasan mo ang totoong kwento sa likod ng mga tribo ng Manases at Ephraim. Malalaman namin ang mga lihim na inilibing sa Biblia, mga katotohanan na nagpapakita kung paano nagpapatakbo ang Diyos, kung paano niya pipiliin, at kung ano ang inaasahan niya mula sa mga nagdadala ng kanyang pangalan. Siguro nakalimutan mo na, o baka nakatayo ka sa isang lugar ng impluensya. Alinmang paraan, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Sapagkat ang nangyari sa Ephraim ay maaaring mangyari sa iyong sariling espiritual na paglalakad. Kahit na napansin mo pa ang mabagal na pag-drift mula sa debosyon, ang pagmamataas na lumusot kapag ang mga pagpapala ay nagsisimulang dumaloy, ang pagkawala ng lapit sa Diyos habang ang lahat ay mukhang maganda pa rin sa labas. Hindi lamang ito tungkol sa kasaysayan ng Biblia, tungkol sa espiritual na digmaan para sa iyong puso ngayon. Kung tinanong mo na, bakit ang mga bagay ay nagsisimulang magkamali kapag ang lahat ay tila tama, maaaring matagpuan ang sagot sa mga pagpipilian na ginawa ng dalawang tribo na ito. At tiwala sa akin, ayaw mong ulitin ang kanilang mga pagkakamali. Ang kanilang pamana ay higit pa sa isang kwento. Ito ay isang banal na babala. Isang wake-up call upang suriin ang iyong pananampalataya, iyong mga motibo, iyong pagsunod. Dahil ang pagkakaroon ng isang makahulang pagtawag ay hindi nangangahulugang marami kong naglalakad ka palayo sa nagbigay nito, kaya huwag mag-click sa malayo. Ang matututunan mo ay maaaring ilipat ang iyong buong pananaw sa mga pagpapala, espiritual na pagmamataas, at kung ano ang tunay na ibig sabihin na maging matapat sa tinig ng Diyos. At kung naramdaman mo na ang iyong espiritual na buhay ay natigil, ang video na ito ay maaaring ang pambihirang tagumpay na iyong ipinagdarasal. Manatili sa akin hanggang sa huli. Dahil ang mga katotohanan na ipinahayag dito ay maaaring maprotektahan ang iyong kaluluwa, ma-realign ang iyong layunin, at mag-apoy ng isang sariwang kagutuman para kay Hesukristo. Nagsasalita ang Biblia, handa ka bang makinig? Mayroong isang bagay na napakalakas tungkol sa paraan ng pagkakakilanlan ng Diyos sa pamamagitan ng mga henerasyon. Si Manases at Ephraim ay hindi lamang ordinaryong mga batang lalaki. Sila ay mga anak ni Joseph, ang gobernador ng Egypt, at mga apo ni Jacob, ang patriarch ng Israel. Isipin ang kaibahan. Ipinanganak sa gitna ng kabalintunaan ng Egypt na dinala ang espiritual na DNA ng tipan ni Abraham. Itinaas sa mga dayuhang Diyos, gintong idolo at mga palasyo ng hari. Ngunit pinili ng Diyos ng Israel na maging mga tagadala ng isang banal na pamana. Paulit-ulit sa amin ang Biblia, ang iyong paligid ay hindi tukuyin ang iyong kapalaran. Ginagawa ng Diyos. Pinangalanan ni Joseph ang kanyang mga anak na hindi mula sa pagmamataas o politika, ngunit mula sa sakit at pagpapagaling. Manase, ginawa ako ng Diyos ng lahat ng aking pagdurusa. Ephraim, ginawa ako ng Diyos na mabunga sa lupain ng aking pagdurusa. Genesis 41:51-52. Sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan, si Joseph ay hindi lamang nagsasalita ng mga salita. Siya ay nagpapahayag ng tagumpay sa trauma, pagbabagong anyo sa pamamagitan ng pananampalataya, at isang hinaharap na hugis ng banal na layunin, hindi mga kalagayan ng tao. Ang mga batang ito ay lumaki sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda, ang kulturang Egypt ay nag-alok sa kanila ng katayuan, kayamanan, at edukasyon. Sa kabilang dako, ang kanilang ama ay nagdala ng isang kwento na minarkahan ng pagkakanulo, pagkaalipin at pagtubos sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. At hindi itinago ni Joseph ang kwentong iyon. Maari mo bang mailarawan ang mga pag-uusap sa huli gabi sa paligid ng apoy? Ang isang ama ay nag-uulat ng mga pangarap na mahulaan ng kapalaran, luha ay sumigaw sa mga selula ng bilangguan,
at mga himala na maipaliwanag lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. At habang nakikinig sila, hindi lamang natututo sina Manases at Ephraim tungkol sa kaligtasan ng buhay, sila ay nakaugat sa pamana. Ito ay isang paalala sa bawat mananampalataya. Huwag kailanman maliitin ang epekto ng iyong patotoo. Ang iyong kwento, kahit gaano nasira, ay isang binhi na maaaring makagawa ng espiritual na prutas sa susunod na henerasyon. Si Joseph, na dating bilanggo, ngayon ay nagtataas ng mga prinsipe. Hindi dahil kay Paraon, ngunit dahil sa pabor ng Diyos. Ipinapakita sa atin ng Biblia na ang pagkakakilanlan sa Diyos ay hindi kailanman mabubura kahit na sa mga dayuhang lupain. Sa kabila ng ipinanganak sa Egypt, sina Manases at Ephraim ay hindi tunay na mga taga-Egypt. Ang kanilang espiritual na mana ay hindi nabuo. Si Jacob, ang kanilang lolo, ay naintindihan ito ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit na sa kanyang katandaan, tinawag niya sila malapit upang pagpalain sila bilang kanyang sariling mga anak. Genesis 48:5. Hindi lang niya sila binibigyan ng mga salita, tinatakpan niya sila ng kapalaran. Ang parehong paraan na tinawag tayo ng Diyos sa ating mga kapaligiran, pinagtibay tayo sa kanyang pamilya at pinagpapala tayo ng mga pangako na lalampas sa kung ano ang maiintindihan ng mundo. Ang gawaing ito ng espiritual na pag-aampon ay hindi sinasagisag. Ito ay makahulang. Itinakda nito ang yugto para sa 2 kabataang ito na maging pinuno ng mga tribo sa Israel. At sa sandaling muli, nakikita natin kung paano ang mga plano ng Diyos ay nag-override ng tradisyon, bloodlines at kahit na heograpiya, sapagkat ang kanyang layunin ay laging nananaig. Mayroong isang bagay na maganda at matalik tungkol sa kung paano gumagamit ng Diyos ang mga pangalan upang magkwento. Sa tradisyon ng Hebreo, ang mga pangalan ay hindi lamang mga label, sila ay mga pagpapahayag. Sina Manases at Ephraim ay nabubuhay ng mga patotoo ng awa at kapangyarihan ng Diyos. Isang batang lalaki ang sumisimbolo sa pagpapagaling mula sa nakaraan, ang iba pa, kasaganaan sa kahirapan. Sama-sama, nabuo nila ang isang dalawahang paghahayag. Ang Diyos ay hindi lamang naibalik kung ano ang nawala, ngunit pinarami niya ang hindi natin inisip na makukuha natin. Iyon ay isang salita para sa isang tao ngayon. Ang iyong sakit ay may pangalan, ngunit ganun din ang iyong pangako. Ang iyong luha ay nagdadala ng timbang, ngunit gayon din ang iyong patotoo. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pamana ni Joseph ay hindi nagtatapos sa Egypt. Ito ay namumulaklak doon, at tulad ng pinalaki ng Diyos ang mga tribo mula sa mga batang ito, maaari niyang itaas ang mga bansa mula sa iyong mga scars, kung hahayaan mo siya. At ito ay kung saan ang kwento ay tunay na nagsisimula. Bago ang mana, bago ang lupain, bago ang mga pamagat may pagkakakilanlan. Si Manases at Ephraim ay hindi lamang pinagpala dahil kay Joseph. Pinalad sila sapagkat hindi kailanman pinakawalan ni Joseph ang kanyang pananampalataya, maging sa pagpapatapon. At ang pananampalataya na iyon ay naging apoy na hindi pinapansin ng mga puso ng kanyang mga anak. Hindi sila tinukoy ng mga idolo ng Egypt ngunit ng Diyos ng Israel. Hindi sila nakulong sa kasaysayan ngunit hinihimok ng hula. Kaya ngayon, kasama ang kanilang mga pangalan na nagbubunyi ng mga pangako ng banal, ang yugto ay nakatakda para sa isa sa mga nakakagulat na pagpapala sa Biblia. Pleasure, at iyon mismo ang susunod na pupunta tayo. Ito ay sa tahimik na sandali bago ang kamatayan na ang pinakamalalim na espiritual na katotohanan ay madalas na ipinahayag. Si Jacob, na ngayon ay may edad na at nakasandal sa kanyang mga tauhan, ay nanawagan kay Joseph at ng kanyang mga anak, hindi pa alam, ngunit magsalita ng buhay. Ang susunod na mangyayari ay hindi lamang isang pagpapala ng pamilya, ito ay isang banal na pagkagambala sa tradisyon ng tao. Habang lumuhod sina Manases at Ephraim sa harap ng kanilang lolo, may isang bagay na hindi pangkaraniwang nangyayari. Tumawid si Jacob sa kanyang mga kamay. Ang kanyang kanang kamay, ang kamay ng higit na karangalan, ay hindi tumatakbo sa panganay Manases, ngunit sa bunso, Ephraim. Agad na tumugon si Joseph, sinusubukan na iwasto ang kanyang pinaniniwalaan ay isang pagkakamali. Ngunit si Jacob,
na napuno ng Espiritu ng Diyos ay nagsabi ng may pananalig, "Alam ko, anak ko, alam ko, siya rin ay magiging mahusay. Gayunpaman ang kanyang nakababatang kapatid ay magiging mas malaki." Genesis 48:19. Hindi ito paborito. Ito ay hula. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang kanyang mga paraan ay sumalungat sa pag-asa ng tao. Ang promosyon na iyon sa kaharian ay hindi batay sa edad, pagkakasunod, sunod o hitsura, ngunit sa layunin. Ang banal na switch na ito, ang cross na pagpapala, hindi ba ang unang pagkakataon na nakikita natin ang tradisyon ng Diyos? Alalahanin, si Jacob mismo ang nakababatang kambal na pili kay Esau. Si David ang nakalimutan na batang lalaki ay pinahiran na hari sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Paulit-ulit nilinaw ng Diyos, tinitingnan ng tao ang panlabas na hitsura, ngunit tinitingnan ng Diyos ang puso. 1 Samuel 16:7. Sa kaso ni Ephraim at Manases, ang mga kamay na tumawid ay isang nakikitang tanda ng isang hindi nakikitang plano. Si Jacob, na inilipat ng pananampalataya, ay hindi pagpalain batay sa kultura. Siya ay pinagpala batay sa pagtawag. At narito ang isang malakas na katotohanan para sa bawat mananampalataya. Hindi mo na kailangan ang pag-aproba ng tao na lumakad sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyong buhay. Kapag tinatawid ng Diyos ang inaasahang pagkakasunod-sunod, hindi ito pagkalito, kumpirmasyon na malapit na siyang gumawa ng isang bagay na pambihirang sa pamamagitan mo. Ngayon isipin ito, si Joseph ang taong nagbigay kahulugan sa mga pangarap at bumangon sa kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na karunungan, ay nagpupumilit na maunawaan ang kilos na ito. Hindi ba tayo minsan, kahit na lumakad kami kasama, ang Diyos may mga sandali na ang kanyang mga paraan ay nagulat pa rin sa atin? Ngunit iyon ang kagandahan ng paglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang ginagawa ng Diyos. Nagtitiwala tayo na ang kanyang kamay ay hindi kailanman nawala. Ang pagpapala kay Ephraim ay hindi sinasadya. Sinasadya ito. At ipinapakita nito sa amin na ang banal na pabor ay madalas na nagmumula sa mga hindi inaasahang paraan. Maaari mong pakiramdam tulad ng hindi napapansin ang nakababatang kapatid sa iyong pagtawag, ngunit ang pagpapala ng Diyos ay maaaring magpahinga lamang sa iyo sa paraang hindi nakikita ng iba, kaya huwag pigilan ang mga kamay na tumawid, pinalaki ang mga ito. Ang mga ito ay isang palatanda na ang iyong layunin ay hindi sumusunod sa mga patakaran ng mundong ito. Ang sandaling ito ay naghahayag din ng isang bagay na malakas tungkol sa pamana. Si Jacob ay hindi lamang pagpapala para sa kapakanan ng seremonya. Naglilipat siya ng espiritual na mana. Pinagtibay niya sina Ephraim at Manases bilang kanyang sarili, na inilalagay ang mga ito sa pantay na paglalakad kasama ang iba pang mga anak na lalaki. Dinoble ng batas na ito ang bahagi ni Joseph at siniguro na ang dalawang batang lalaki ay magkakaroon ng stake sa mga pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Sa pamamagitan nito naalalahanan tayo na ang mga pagpapala ng Diyos ay generational. Ang nagsisimula sa iyong buhay ay maaaring makaapekto sa iyong mga anak ng iyong mga anak at higit pa. Ngunit nagsisimula ito sa pagsunod. Kung paanong sinunod ni Jacob ang pamunuan ng Espiritu kaysa sa tradisyon, dapat nating malaman na ipasa ang pananampalataya, hindi lamang kapalaran. Dahil sa paningin ng Diyos, ang pananampalataya ang tunay na mana. Habang ibinaba ni Jacob, ang kanyang nanginginig na mga kamay, may isang bagay na hindi maibabalik. Ang mantle ay lumipat. Si Ephraim ang nakababata ay nakatanggap ng mas malaking kapalaran na kapalaran, hindi dahil nararapat ito, ngunit dahil pinili ito ng Diyos. Dapat itong iling ang ating pagmamataas at gisingin ang ating pag-asa. Ang Diyos ay hindi gumana sa pamamagitan ng hierarchy, gumagalaw siya sa puso. At kung pinapanood mo ito, marahil ay palagi kang naramdaman na hindi ka unang linya para sa ano paman. Ngunit sa kaharian, ang huli ay magiging una. Huwag maliitin kung ano ang magagawa ng Diyos kapag inilalagay niya ang kanyang kanang kamay sa iyong buhay. Kahit na ang mundo ay nagsabi na ikaw ay pangalawa, hindi ito ang pagpapala, ay hindi ang wakas. Ito ang simula ng kanilang paglalakbay sa pagiging mga tribo ng Israel. At ang mga lupain na kanilang magmana ay naghihintay sa atin sa susunod na paghahayag. Matapos ang pagpapala ay dumating ang lupain.
Ang mga pangako ng Diyos ay hindi abstract. Ipinapakita sila sa totoong teritoryo. Iyon mismo ang nangyari kina Manases at Ephraim. Sa pamamagitan ng pag-aampon at pagpapahayag ni Jacob, ang dalawang anak na lalaki ni Joseph ay hindi lamang nakatanggap ng mga salita. Nakatanggap sila ng mana. Naging tagapagtatag sila ng dalawang magkakaibang tribo sa Israel. Hindi lamang isang pagpapalawig ng linya ni Joseph, ngunit ganap na itinatag ang mga nilalang na may sariling mga tungkulin, responsibilidad at rehiyon. At narito ang manghang. Habang maraming mga tribo ang tumanggap ng lupain, ang mga tribo ng Manases at Ephraim ay natatanging nakaposisyon sa parehong heograpiya at impluensya. Malawak ang bahagi ni Manases. Malaki sa katunayan na ito ay nakaunat sa magkabilang panig ng ilog ng Jordan na sumasakop sa mga lugar sa silangan at kanluran. Ito lamang ang nagsasabi sa atin ng isang bagay na makapangyarihan. Ang pagpapala ng Diyos ay madalas na may pagpapalawak, ngunit din sa pagiging komplikado. Ang pamamahala ng kasaganaan ay nangangailangan ng pananampalataya, karunungan, at isang puso na nakabase sa Diyos, hindi sa lupain mismo. Si Ephraim, sa kabilang banda, ay nakatanggap ng isang teritoryo sa mismong puso ng Canaan. Hindi ito isang pagkakataon. Ang kanilang lupain ay kasama ang mga pangunahing espiritual na site tulad ng Shechem, kung saan unang ipinangako ng Diyos ang lupain kay Abraham, Genesis 12:6-7, at Shiloh, ang unang pangmatagalang lugar ng tabernakulo bago ang templo ay itinayo sa Jerusalem, Joshua 18:1. Nangangahulugan ito na si Ephraim ay hindi lamang binigyan ng lupa, ipinagkatiwala sila sa espiritual na pamana. Ang kanilang tungkulin ay hindi lamang tatahan, ngunit upang ma-host ang presensya ng Diyos. Maaari mo bang isipin, naglalakad araw-araw sa pamamagitan ng mga patlang at lungsod kung saan nakatagpo ang iyong mga ninuno sa buhay na Diyos? Hindi lamang iyon pag-aari ang layunin nito. Para sa mananampalataya ngayon, ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat lugar na itinanim ng Diyos ay nagdadala ng isang pagtawag. Ang iyong tahanan, ang iyong trabaho, ang iyong lungsod, lahat ito ay bahagi ng teritoryo na nais niyang i-claim at pakabanasin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Ang makabuluhan din ay ang mga tribo na ito ay nagdala ng pamana ni Joseph sa lupang pangako, kahit na si Joseph mismo ay hindi kailanman nakatira doon. Ito ay isang pansin na simbolo ng kung paano tinubos ng Diyos at nagpapatuloy ng mga kwento sa buong henerasyon. Si Joseph na nagtitiis ng pagkakanulo, pagkaalipin at pagkabilanggo sa Egypt ay pinarangalan sa pamamagitan ng kanyang mga anak na ngayon ay nakatayo bilang mga haligi sa mga tribo ng Israel. Ito ay patunay na ang sakit ay hindi kansilahin ang pangako. Minsan ang ani na inihasik mo sa luha ay nagiging isang teritoryo na ang iyong mga anak ay maglakad ng may kagalakan. Awit 126:5. Ito ay kung paano gumagana ang Diyos. Nagsusulat siya ng mga mahahabang kwento, ngunit palaging may mga pagtubos na pagtatapos. Kung nagtataka ka kung ang iyong katapatan ay may pagkakaiba, tingnan si Joseph. Nanatili siyang tapat sa Diyos at ang mga henerasyon mamaya. Ang pananampalataya ay nagbubunga sa mga lupain ng kanyang mga paa ay hindi na antig. Mahalaga rin na tandaan kung paano inayos ng Diyos ang pamamahagi ng mga lupang ito. Hindi ito tungkol sa pagiging patas ng mga pamantayan ng tao. Ito ay tungkol sa banal na disenyo. Ang ilang mga tribo ay nakatanggap ng mga lupang baybayin, ang iba ay mga bundok, ilang mga disyerto, at ilang mga mayabong na lambak. Ang mga teritoryo ni Manases at Ephraim ay nakaposisyon sa kanila para sa impluensya, ngunit sinubukan din ang kanilang pagpapakumbaba. Ang mas maraming lupain ay nangangahulugang higit na responsibilidad. Ang mas maraming sentralidad ay nangangahulugang higit na kakayahang makita. At kasama nito, dumating ang higit na espiritual na pakikidigma. Kapag pinataas ng Diyos ang iyong teritoryo, hindi niya ito ginagawa upang itaas ang iyong kaakuhan, ginagawa niya ito upang mapalawak ang kanyang kaharian sa pamamagitan mo. Ngunit dapat kang mag-ugat. Ang mga tribo na ito ay kailangang lumaban upang mapanatili ang kanilang lupain, manatiling dalisay sa kanilang pagsamba, at manatiling nakahanay sa tipan. Ang isang malaking pagpapala ay nangangailangan ng malalim na ugat sa salita ng Diyos.
Kaya ang mapa ng Israel ay magpakailanman ay binago ng dalawang anak na ito na ipinanganak sa isang dayuhang lupain. Ang kanilang mga hangganan ay hindi lamang linya sa isang mapa. Sila ay mga patutuo ng biyaya, pananampalataya at katuparan ng makahulang. Si Efraim at Manases na pinalaki sa mga korte ng paraon ay dinala ngayon ang pangako na ginawa ni na Abraham, Isaac at Jacob. Hindi ba yun kamanghamanghang? Ang nagsimula sa anino ng Egypt ay nagniningning na ngayon sa ilaw ng Canaan. At gayon paman, sa lahat ng pagpapala na ito, ipinapakita sa amin ng kasaysayan na ang posisyon na walang pagpapakumbaba ay maaaring humantong sa pagmamataas. Ang pag-igting sa pagitan ng pagtawag at pagkatao ay eksakto kung ano ang susunod na magbubukas sa buhay ng Efraim habang papasok tayo sa isang panahon kung saan nagsisimula ang mga pagpapala na makipagkompetensya sa pagsunod. Ang pagtaas ng katanyagan ni Efraim ay walang kakulangan sa pambihirang. Mula sa pagiging nakababatang anak na lalaki, hindi inaasahang pinagpala sa itaas ng kanyang nakatatandang kapatid na maging isang sentral na tribo sa lupain ng pangako. Ang kanyang tilapon ay nagpapakita kung paano maipataas ng Diyos ang isang tao na lampas sa inaasahan ng tao. Sa ilalim ng pamumuno ni Joshua na nagmula sa tribo ng Ephraim, pinasok ng Israel ang Canaan at sinimulan ang pagsakop sa lupain na sinumpa ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ito ay hindi lamang isang kampanya ng militar. Ito ay isang espiritual na pagsalakay na ginagabayan ng banal na diskarte at sinuportahan ng walang tigil na pananampalataya. Si Joshua, sinanay sa ilang, ay hindi lamang nagdala ng mantle ni Moises kundi pati na rin ang bigat ng pagtupad ng mga siglo ng pangako. At bilang isang anak na lalaki ni Ephraim, ang kanyang tribo ay itinulak sa isang posisyon ng impluwensya at karangalan. Ngunit tulad ng madalas na kaso sa banal na kasulatan, ang mga pagpapala ay maaaring maging pasanin kapag nakalimutan ng puso kung sino ang tunay na mapagkukunan. At dahan-dahan, may nagsimulang lumipat sa loob ng Ephraim. Sa paglipas ng panahon, ang tribo ng Ephraim ay nagbago mula sa isang mapagpakumbabang tatanggap ng biyaya sa isang mapagmataas na katibayan ng kapangyarihan, nakaposisyon sa gitna ng Israel, geographically at spiritual. Sinimulan nilang makita ang kanilang sarili hindi lamang tulad ng pinapaboran, ngunit bilang may karapatan. Ang tabernakulo ay set up sa Shiloh sa loob ng mga hangganan ni Ephraim, na ginagawa silang mga gatekeepers ng pagsamba para sa buong bansa. Ang sagradong responsibilidad na ito, sa halip na pag-aalaga ng paggalang, pagmamataas ng bread. Nagsimula silang kumilos na parang ang presensya ng Diyos ay pag-aari nila, sa halip na maging isang regalo na ipinagkatiwala sa kanila. At iyon ay isang mapanganib na lugar na maging kapag ang mga bagay ng Diyos ay maging mga tool ng kontrol sa halip na mga instrumento ng paglilingkod. Ito ay isang tahimik na paganod kung saan ang pananampalataya ay naging formalidad at ang pag-asa sa Diyos ay pinalitan ng tiwala sa sarili. Ang pagbabagong ito ay hindi mangyayari sa magdamag. Ang pagmamataas ay unti-unting gumagapang habang lumalaki ang mga tagumpay at lumaki ang pagkilala. Sinimulan ni Ephraim na makita ang sarili hindi lamang bilang isa sa mga tribo, kundi bilang tribo. Mas malakas silang nagsalita, humiling ng higit pa at nagsimulang tumingin sa kanilang mga kapatid. Ngunit ang Biblia ay malinaw. Ang Diyos ay tumutol sa mapagmataas ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Santiago 4:6. At sa sandaling ang pagmamalaki ay nag-ugat, bulag. Nakalimutan ni Ephraim na ang kanilang lakas ay nagmula sa Diyos, hindi mula sa kanilang lupain, kanilang pinuno, o ang kanilang lokasyon. At kapag ang puso ay lumilipad mula sa Diyos, gayon din ang tribo. Ano ang dating isang tribo na minarkahan ng pagpapala na ngayon ay minarkahan ng paghihimagsik? Ang kanilang kwento ay nagbabala sa amin na ang pabor ng walang pagpapakumbaba ay humahantong sa pagbagsak. Hindi sapat na mapili. Dapat kang manatiling isinumite. Ano ang nakakasakit ng puso? Ay ang Ephraim ay nagkaroon ng bawat pagkakataon na manatiling ilaw sa bansa. Ang mga ito ay nakaposisyon para sa kadakilaan, napapaligiran ng espiritual na pamana at may linya ng pamumuno. Ngunit ang espiritual na pamana ay hindi ginagarantiyahan ang pagsunod sa hinaharap. Ang bawat henerasyon ay dapat pumili para
sa kanilang sarili na lumakad kasama ang Diyos. Ang pangalang Ephraim ay nangangahulugang mabunga sa pagdurusa, ngunit ang kanilang bunga ay nagsimulang maasim kapag nawalan sila ng paningin sa kanilang mapagkukunan. Hindi ba iyon isang bagay na kailangan nating panoorin? Kapag ang tagumpay ay nagsisimulang magsalita ng mas malakas kaysa sa banal na kasulatan, kapag ang palakpakan ay nagsisimula upang palitan ang panalangin, kapag ang posisyon ay lumalabas sa pagkakaroon, ang kwento ni Ephraim ay naging salamin upang suriin ang ating sariling mga puso. Naglalakad ba tayo sa pasasalamat o may pagmamalaki? Naghahatid ba tayo ng may paggalang o hinihingi na pagkilala? Habang lumalaki ang tribo sa impluensya sa politika at espiritual, ang mga buto ng paghihimagsik ay tumubo na. Ang nagsimula bilang isang banal na appointment ay dahang naging ambisyon ng tao, at nakalulungkot, ang pattern na ito ay hindi magtatapos sa espiritual na pagmuni. Lumipat ito sa dibisyon, pagmamataas, at sa huli, paghaharap. Ang susunod na kabanata sa paglalakbay ni Ephraim ay hindi lamang tungkol sa pagmamataas, tungkol sa kung paano ipinapakita ang pagmamalaki sa salungatan, maging sa mga kapatid, at iyon mismo kung saan tayo ay pupunta sa susunod habang tinitingnan natin ang mga tensyon na sumabog sa pagitan ni Ephraim at ng iba pang mga tribo ng Israel. Ang pagmamataas ay hindi na natiling tahimik. Sa kalaunan ay nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga aksyon sa loobin at madalas sa salungatan. At sa kaso ni Ephraim, kung ano ang nagsimula bilang espiritual na taas sa lalong madaling panahon, ay humantong sa isang mapanganib na pakiramdam ng kahusayan. Ang kanilang katanyagan ay hindi lamang nakakaapekto sa kanilang relasyon sa Diyos. Nakakaapekto ito kung paano nila ginagamot ang iba. Sinimulan naming makita ito na magbukas sa mga araw ng mga hukom, lalo na sa mga kwento ni Gideon at Jephthah. Nang talunin ni Gideon ang mga Midianites na may 300 kalalakihan lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya at banal na diskarte, hindi ipinagdiriwang ni Ephraim. Sa halip, hinarap nila siya, nagagalit na hindi sila inanyayahan sa pagsisimula ng labanan, hukom o tawan. Hindi ito tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol sa kakayahang makita. Gusto nila ng kredito. Iyon ang diwa ng pagmamataas. Hindi gaanong nababahala sa kaluwalhatian ng Diyos at higit na nahuhumaling sa sarili nitong pansin. Si Gideon, na puno ng karunungan, ay tumugon ng may diplomasya. Naaakma niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpuri sa ibang papel ni Ephraim sa labanan. Ngunit ang isyu ay hindi umalis, ito ay nakakahiya. Pagkalipas ng mga taon sa panahon ni Jephthah, marahas itong sumabog. Muli, nadama ni Ephraim na bahagyang nakadikit na inaangkin na sila ay hindi kasama mula sa isang pagsisikap sa digmaan. Ngunit sa oras na ito ang paghaharap ay hindi nalutas sa mga salita, humantong ito sa digmaang sibil. Si Jephthah, isang tinanggihan na pinuno ay hindi nagpigil. Ang nagresultang pag-aaway ay brutal at libong mga Ephraimite ang namatay, Hukam 12:16. Ang kabalintunaan ay chilling. Ang tribo minsan na ipinagkatiwala sa espiritual na pamumuno ay napunit ngayon sa sarili nitong mga kapatid. Paano sila nakarating dito? Simple, kapag ang pagmamataas ay tumatagal ng trono, ang kapayapaan ay napinsala. At kapag hinahanap natin ang pagkilala sa katuwiran, inaanyayahan natin ang paghahati sa mismong bahay ng Diyos. Ito ay isang malungkot na aralin para sa simbahan ngayon. Ang salungatan sa mga mananampalataya ay madalas na nagmumula sa mga pagkakaiba, iba ng doktrina, ngunit mula sa nasugatan ng mga egos at hindi maayos na mga inaasahan, tulad ng Ephraim. Maaari tayong maging mas nakatuon sa kung sino ang makakakuha ng kredito kaysa sa kung sino ang save. Kapag ang misyon ay lumilipat mula sa paglilingkod sa Diyos sa pagsusulong ng ating sarili, ang unity ay gumuho. Sinasabi sa atin ng Biblia, gaano kahusay at kaaya kapag ang mga tao ng Diyos ay magkasama sa pagkakaisa. Awit 133:1. Ngunit ang pagkakaisa ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at nawala si Ephraim. Kahit na sa gitna ng mga pambansang tagumpay, ang kanilang mga puso ay hindi nasiyahan. Gusto nila ng kontrol, gusto nila ang spotlight, ngunit hindi sila tinawag ng Diyos na maging sentro, tinawag niya silang mga sisidlan, at ang isang sisidlan ay hindi maaaring ipagmalaki ang tubig na dala nito. Ibinuhos lamang nito kung ano ang ibinigay.
Madali itong hatulan ang Ephraim, ngunit ang kanilang kwento ay malalim na tao. Sino sa amin ang hindi nadama na hindi napansin? Sino ang hindi nakipag-away sa paghahambing o isang pagnanais na kilalanin? Ang mga damdaming ito ay hindi makasalanan sa kanilang sarili, ngunit ang ginagawa natin sa kanila ay mahalaga. Dinadala ba natin sila sa harap ng Diyos sa panalangin at hayaang paalalahanan tayo ni Hesukristo tungkol sa ating pagkakakilanlan? O hayaan natin silang mag-fester sa kapaitan? Si Ephraim ay may isang lugar, isang pangako at isang makapangyarihang Diyos. Ngunit hinayaan nila ang paghahambing na masira ang kanilang tungkulin. At kapag ang salungatan ay naging aming default na postura, tinitigil namin ang pagbuo ng kaharian at sinimula ng pagbuo ng aming sariling mga imperyo. Ang trahedya ay ang mga paghaharap ni Ephraim ay hindi lamang sa mga kaaway, kasama nila ang pamilya. At nasira ang pagkakaisa sa mga tao ng Diyos ay nagpapahina sa buong katawan. Kaya habang ang alikabok ay naayos mula sa kanilang mga laban kasama sina Gideon at Jephthah, tumayo si Ephraim. Hindi sa pamamagitan ng mga panlabas na kaaway, ngunit sa pamamagitan ng panloob na pagmamataas. Nagkaroon sila ng kapangyarihan, posisyon, at isang nakaraan na napuno ng pabor ng Diyos. Subalit pinayagan nila ang karibal na laso ng kanilang layunin. At ang pagmamataas na iyon ay hindi lamang lumikha ng pansamantalang pag-aaway. Ito ay naghanda ng daan para sa mas malalim na bali. Sapagkat ang nagsisimula bilang salungatan ay madalas na nagtatapos sa paghihiwalay. At yun mismo ang nangyari sa susunod habang lumipat si Ephraim mula sa mga hindi pagkakaunawaan ng tribo hanggang sa pambansang division, ang paglalagay ng yugto para sa isa sa mga pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Israel. Ang pagbagsak ng hilagang kaharian ay hindi mangyayari sa magdamag. Ito ay isang mabagal na pag-iwas na nagsimula sa puso. Matapos ang paghahari ni Solomon, ang United Kingdom of Israel ay naghiwalay sa dalawa. At hulaan kung sino ang nanguna sa paghihimagsik na yon? Ephraim. Ito ay si Jeroboam, isang Ephraimite, na bumangon at pinangunahan ang mga hilagang tribo na lumayo mula sa dinastiya ng David, na bumubuo kung ano ang naging kilala bilang kaharian ng Israel o simple, ang hilagang kaharian. Mula sa labas, maaaring ito ay mukhang tulad ng pampulitikang diskarte, ngunit sa espiritual ito ay pagsuway ng buong pamumulaklak. Sa halip na isumiti sa tipan na ginawa ng Diyos kay David, lumikha si Jeroboam ng isang pekeng sistema ng pagsamba. Nagtayo siya ng mga gintong guya sa Bethel at Dan na nagsasabi sa mga tao, "Narito ang iyong mga Diyos, o Israel, na nagdala sa iyo mula sa Egypt." Wiener Hari 12:28. Ito ay espiritual na sabotahe at tragically nagsimula ito sa Ephraim, ang tribo na dating nagdala ng tabernakulo na nagsusulong ngayon ng idolatriya. Mula sa sandaling iyon, ang Northern Kingdom ay bumababa. Nagbabala sa kanila si propeta, pagkatapos ni propeta, bumalik sa Diyos, iwanan ang iyong mga idolo, bumalik sa tipan. Ngunit ang kanilang mga puso ay lumaki ng mas mahirap. Si Ephraim na dating mabunga sa pagdurusa, ngayon ay naging bulag sa kasaganaan. Si Hosea, isa sa mga matapang na propeta na ipinadala upang tawagan sila, ay nagpahayag, "Ang Ephraim ay sumali sa mga idolo, iwanan mo lang siya." Hosea 4:17. Inilarawan niya ang mga ito bilang isang cake na hindi nakaon sa isang tabi, hilaw sa kabilang linya. Hosea 7:8. Sa madaling salita, tumingin sila mismo sa labas, ngunit hindi natapos sa loob. Ang kanilang pagsamba ay kalahating lutong, nahati ang kanilang mga puso. At hindi ba iyon ang mangyayari kapag ang pananampalataya ay nagiging pagganap? Kapag ang hitsura ng kabanalan mask ang kawalan ng totoong pagsisisi? Nagpalitan si Ephraim ng pakikipag-ugnay sa Diyos para sa paggaya ng mga bansa. At ang mga kahihinatnan ay nagwawasak. Ang espiritual na pagguho ay humantong sa kawalang katarungan sa politika, kawalan ng katarungan sa lipunan, at sa huli, kumpletong pagkawasak. Noong 722 BC, sinalakay at sinakop ng imperyo ng Assyria si Samaria, ang kabisera ng hilagang kaharian. 10 tribo, kabilang ang Ephraim at Manases, ay nakakalat, pinatapon at nasisipsip sa mga bansa. Hindi lang sila nawalan ng digmaan, nawalan sila ng pagkakakilanlan. Ang mga tao na dating nagdala ng pagkakaroon ng Diyos ay halo.
Halong ngayon sa mga pagano, ang kanilang pamana ay natunaw ng pagsuway. At gayon paman, ang taglagas ay hindi nagsisimula sa tabak, nagsimula ito sa katahimikan. Ang katahimikan ng walang panalangin, ang katahimikan ng pagkalimot sa salita, ang katahimikan ng pagtulak sa Diyos sa mga margin. Ang kwento ni Ephraim ay nagpapaalala sa atin na kapag ang pananampalataya ay naging guwang, kahit na ang pinakamalakas na pagkahulog, hindi dahil iniwan tayo ng Diyos, ngunit dahil lumalabas tayo sa labas ng takip ng kanyang presensya. Ang taglagas na ito ay higit pa sa kasaysayan, hula ito. Umiyak si Hosea sa Ephraim hindi lamang bilang isang babala, kundi bilang isang heartbreak. Nakita niya ang kanilang potensyal, naalala niya ang kanilang pagtawag, at gayon paman, pinapanood niya ang mga ito na pumili ng mas kaunting mga Diyos paulit-ulit. Ang sakit na iyon ay sumasalamin sa mga pahina ng banal na kasulatan at marahil sa iyong sariling buhay. Ilang beses na tinawag ng Diyos at hindi tayo sumagot? Gaano kadalas tayo nagtatayo ng mga gintong guya ng kaginhawaan, tagumpay o pag-asa sa sarili, iniisip na mapalad pa tayo? Ang Biblia ay hindi sugarcoat nito. Ang Ephraim ay hindi nahulog dahil sa kakulangan ng pagkakataon, ngunit dahil sa paulit-ulit na pagtanggi sa Diyos. At ang nakakatakot na katotohanan, hindi na sila bumalik. Hindi tulad ng Huda na kalaunan ay bumalik mula sa pagpapatapon. Ang mga hilagang tribo ay nawala mula sa salaysay sa Biblia. Isang malungkot na paalala na ang biyaya ay sagana, ngunit hindi dapat ipagkaloob. Kaya ngayon, nakarating kami sa mga lugar ng pagkasira. Ang kaharian na minsan ay umunlad ay wala na. Ang mga templo ay pinalitan ng katahimikan. Ang mga kanta ng paglaya ay pinatahimik ng hangin ng pagpapatapon. At gayon paman, mula sa mga abo na ito, mayroon pa ring mga aralin dahil ang Diyos ay hindi kailanman nag-aaksaya ng sakit. Kahit na sa pagkahulog ni Ephraim, may mga katotohanan na isusulong, mga paghahayag na mag-apply at mga babala na maaaring maprotektahan tayo mula sa pag-uulit ng parehong mga espiritual na pagkakamali. At ito ang mga espiritual na pananaw, ang walang hanggang mga takeaway na malapit na nating tuklasin. Kapag nag-ayos ka sa mga abo ng pagbagsak ng Ephraim, naiwan ka na may higit pa sa isang trahedya na kwento, naiwan ka sa banal na karunungan. Ang mga espiritual na aralin na inukit sa mga lugar ng pagkasira ng kung ano ang dating isang maunlad na tribo. Ang una at pinakamalakas sa mga araling ito ay ito: walang halaga ng pagpapala, walang espiritual na mana, walang nakaraang pabor ang maaaring kapalit ng kasalukuyang katapatan. Si Ephraim ay mayroon itong lahat. Ang posisyon, pagkakaroon, pangako. At gayon paman, nawala ang lahat dahil nakalimutan nila ang kanilang mapagkukunan. Ito ay tulad ng Hosea na sumigaw mula sa kalaliman ng puso ng Diyos, ang aking mga tao ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hosea 4:4 text. Hindi kakulangan ng kayamanan, hindi kakulangan ng lakas ng militar na puno ng kaalaman. Isang kakulangan ng lapit na may salita, na may katotohanan, kasama ang puso ng Diyos. At iyon ay isang wake-up call para sa amin ngayon. Maaari kang maglakad kasama si Jesucristo, basahin ang Biblia, magsimba tuwing linggo, ngunit kung titigil ka sa paghanap ng Diyos ng iyong buong puso, magsisimula ka ng mag-anod nang hindi mo ito napagtanto. Isa pang pangunahing aralin, ang pagmamataas ay hindi lamang isang saloobin. Ito ay isang espiritual na sakit. Nagsisimula itong maliit. Ang isang maliit na tagumpay, ilang mga papuri, isang sandali ng pagkilala, pagkatapos bigla tumigil ka sa pagdarasal tulad ng dati. Nabasa mo ang Biblia na wala sa tungkulin, hindi pagnanasa. Nagsisilbi kang makikita, hindi maglingkod. Iyon ang pattern ni Ephraim. Nagsimula sila sa pagpapakumbaba, ngunit natapos sa kahalagahan sa sarili. Naguguluhan sila sa pabor sa karapatan. At nang tinawag sila ng Diyos, napakalayo nila upang marinig ang kanyang tinig. Iyon ang ginagawa ng pagmamalaki. Ito ay nagpapasaya sa atin sa pagwawasto. At kapag ang tinig ng Diyos ay naging malabo, ang iba pang mga tinig ay naganap. Ang mundo, kultura, ego, pinupuno nila ang katahimikan ng mga kasinungalingan. Kasinungalingan na humantong sa paghihimagsik at paghihimagsik na humahantong sa pagkawasak. Ipinapaalala sa amin ni Ephraim
Kung hindi ka aktibong nagpapakumbaba sa iyong sarili sa harap ng Diyos, nagsisimula ka ng mag-drift. Ngunit narito, ang bahagi ng pagtubos, hindi natin kailangang sundin ang parehong landas. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga kwentong ito ay nasa Biblia. Hindi mapahiya tayo, ngunit upang mailigtas tayo. Upang lumiwanag ang isang ilaw sa kung ano ang mangyayari kapag ang Diyos ay itinulak sa tabi at mag-alok ng isang paraan pabalik bago ito huli. Kung umaasa ka sa iyong sariling lakas, iniisip na ang iyong pagtawag o pagbabagong anyo ay sapat, na ang pagbagsak ng Ephraim ay dapat na ibalik sa iyo ang iyong mga tuhod. Tandaan, sinabi ni Jesus, bukod sa akin wala kang magagawa. Juan 15:9. Hindi ilang mga bagay, wala. Ang espiritual na prutas ay nagmula sa pagsunod sa Kanya. Ang minuto na sa palagay natin ay mabubuhay natin ang buhay na ito nang walang patuloy na koneksyon sa Diyos, wala na tayo sa kurso. At iyon ang dahilan kung bakit ang personal na debosyon, panalangin, at pagsisisi ay dapat na pang araw-araw na disiplina, hindi pa minsang mga kilos. Mayroon ding isang malakas na aralin tungkol sa pamana. Si Ephraim ay hindi nahulog sa isang vacuum. Ang kanilang pagmamataas ay nakakaapekto sa mga henerasyon. Ang kanilang pagsuway ay nagkakahalaga sa kanila ng kanilang pagkakakilanlan, at para sa marami sa atin nagtatayo tayo ng isang pamana na nagbibigay parangal sa Diyos, o isa na kailangang pagalingin ng ating mga anak. Mabigat ito, ngunit totoo ito. Ang paraan ng paglalakad mo kasama ang Diyos ngayon ay magbabantay sa buhay ng mga sumunod sa iyo. Ang iyong mga panalangin ngayon ay maaaring lumikha ng espiritual na proteksyon para sa iyong mga apo bukas. Ang iyong pagsunod ngayon ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng pabor na hindi nila alam na kakailanganin nila. Ngunit ang iyong pagpapabaya, ang iyong paghihimagsik, ang iyong kompromiso, iyon din ay may mga kahihinatnan. Itinuturo sa amin ni Ephraim, huwag kailanman ipalagay na ang biyaya ngayon ay ginagarantiyahan ang seguridad bukas. Manatiling maingat, manatiling mapagpakumbaba, manatiling ugat. Kaya ano ang bumababa sa lahat? Si Ephraim ay isang tribo na pinili ng Diyos, pinagpala ng kapangyarihan, ngunit hindi natapos sa pagmamalaki. Nagsisilbi silang parehong inspirasyon at babala. Ang kanilang kwento ay nagpapatunay na ang pagsisimula ng malakas ay hindi katulad ng pagtatapos ng maayos. At kung nais mong tapusin ng maayos, kailangan mong maglakad araw. Araw sa harapan ng Diyos na nakaangkla sa Kanyang salita, sensitibo sa Kanyang tinig, sumuko sa Kanyang kalooban. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong nakaraan, tungkol sa kung sino ka ngayon. At nagdadala sa amin sa isang pangwakas na sandali ng pagmuni. Muni, isang pangwakas na tawag na iguguhit ang lahat ng ito sa isang solong katotohanan na maaaring magbago ng iyong buhay, magpakailanman. Sa huli, ang kwento ni Ephraim ay nag-iiwan sa amin na nakatayo sa isang sangang daan, isang sandali na pinili. Malinaw na ipinapaalala sa atin na ang mga pagpapala, impluensya, at kapangyarihan ay walang ibig sabihin kung ang ating mga puso ay hindi matapat na nakaangkla sa Diyos. Nagsimula si Ephraim bilang isang nagniningning na halimbawa ng pambihirang pabor ng Diyos. Mula sa isang nakababatang anak na propetical na napili sa itaas ng nakatatanda hanggang sa isang sentral na haligi ng espiritual at pampulitikang buhay ng Israel. Gayunpaman, ang kanilang pamana sa huli ay naging isang pag-iingat sa pagmamalaki, pagmamataas at pagpapabaya sa espiritu. At narito ang kritikal na katotohanan. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga pinuno na may kapangyarihan lamang. Naghahanap siya ng mga puso na mananatiling tapat, mapagpakumbaba at nakatuon sa Kanya higit sa lahat. Ang posisyon na walang espiritual, na pagiging tunay ay walang laman na prestihiyo. Si Ephraim ay may isang korona, ngunit nawala ang kanilang pagkatao. At sa pagkawala ng kanilang pagkatao, nawala ang kanilang pagtawag. Ngayon ang kanilang kwento ay malinaw na tumatawag sa amin. Bantayan ang iyong puso. Sapagkat kung sino ka ay lihim sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa kung sino ang tila ikaw ay publiko. Siguro nakikita mo ang iyong sarili sa paglalakbay ni Ephraim. Marahil ay nagsimula kang malakas, puno ng pananampalataya na sasabik sa layunin ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga distraction ay gumapang. Bulong ng pagmamalaki sa iyong tainga,
Ang ambisyon ay nagsimula sa paglaganap ng pagsunod. Kung ikaw iyon, huwag mawala ng pag-asa, may biyaya para sa pagpapanumbalik ngayon. Ang kapalaran ni Ephraim ay hindi ang iyong kapalaran. Ang kanilang kwento ay nakasulat upang turuan tayo, hindi kami bitag. Sa ngayon, maaari kang pumili ng ibang pagtatapos. Ang Diyos ay tumatawag sa iyo pabalik sa lapit, bumalik sa pagpapakumbaba, bumalik sa pagiging simple ng tunay na pananampalataya kay Hesukristo. Hindi mo na kailangang maghintay hanggang huli na. Ngayon maaari mong ma-realign ang iyong puso sa puso ng Diyos. Ngayon maaari mong sabihin, Lord, nais kong tapusin ng maayos. Nais kong ipakita sa iyo ang aking buhay, hindi ang aking kaakuhan. At ang pangako ng Diyos ang pagiging malalim, ang pagsunod sa tinig ng Diyos. Hayaan itong hamunin ka na panatilihing malaya ang iyong puso mula sa pagmamalaki upang ipagdiwang ang mga pagpapala ng Diyos nang hindi ginagawa ang iyong mga idolo. Kung ipinagkatiwala ka sa impluwensya, manatiling mapagpakumbaba. Kung binigyan ka ng autoridad, humantong sa pakikiramay. Tandaan ang lahat ng iyong pag-ari ng Diyos, ipinagkatiwala ka sa iyo para sa katiwala, hindi pagmamay, ari. Nakalimutan ni Ephraim ang katotohanan na ito, at ang kanilang pagkahulog ay sumasalamin sa kasaysayan bilang isang babala. Ang iyong kwento ay hindi kailangang mag-echo sa kanila. Ang biyaya ng Diyos ngayon ay tumatawag sa iyo patungo sa ibang pamana, isang pamana ng pagpapakumbaba, pagsunod at tunay na debosyon. At ngayon, ang pagpipilian ay sa iyo. Ang kasaysayan ni Ephraim ay wala rito upang ipaalam lamang sa amin. Narito ito upang mabago tayo. Maglalakad ka ba ng hindi nagbabago? O hahayaan mo bang ilipat ang iyong puso sa Diyos? Ang tanong ay, hindi kung mayroon kang mga pagpapala, ngunit kung ang mga biyayang iyon ay humahantong sa iyo ng mas malalim sa kanyang presensya o higit pa sa iyong sariling pagmamataas. Hayaan ang iyong buhay na maging isang kwento ng katapatan, isang pamana ng pagpapakumbaba, at isang patotoo ng tunay na debosyon sa Diyos, sapagkat ang pinakadakilang pagpapala ay hindi isang korona o kaharian, ito ay isang puso na ganap na sumuko kay Hesukristo. At iyon ang uri ng pamana na nagkakahalaga ng paghabol. Ngayon na nakita mo ang buong paglalakbay ng Manases at Ephraim, nais kong tanungin ka ng isang bagay na diretso mula sa puso. Alin sa dalawang tribo na ito ang sumasalamin sa iyong espiritual na paglalakad ngayon? Nag-ugat ka ba sa pagpapakumbaba tulad ng Manases o may kaunting pagmamalaki ng Ephraim na tahimik na lumalaki sa iyong kaluluwa? Huwag hayaang mawala ang mensaheng ito. Sandali upang ipakita at ibahagi sa mga komento. Anong bahagi ng kwentong ito ang tumama sa iyo? Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at karanasan. Kung ang video na ito ay nagdala ng kalinawan sa iyong paglalakad kasama ang Diyos, gumawa ng isang bagay ngayon sa pag-subscribe ng pindutan na iyon at i-on ang mga abiso. Sa ganoong paraan, hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming paparating na nilalaman na patuloy na mababago ang iyong unawa sa Biblia, iyong pananampalataya at ang iyong kaugnayan kay Hesukristo. At huwag huminto dito ay mag-ayos ng susunod na video na lilitaw sa iyong screen. Mas malalim ito sa kung paano inihayag ng Diyos ang espiritual na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng linya ng Biblia. Hindi mo nais na makaligtaan ito. Ako si Marco at makikita kita sa susunod na paghahayag. Pagpalain ka ng Diyos.